Bueno, mga kaibigan, itong mga luko-luko sa kamera, kuwan ho, lumutang kasi sa kanila yung undersecretary ng DILG, ha? At may daladalang folder, di ba, ang kapal. Yun daw ay pirma ng mga alkalde na umaabot sa 1,489 sa buong bansa na nagpahayag ng suporta for surgical amendments to the 1987 Constitution. Surgical. Para hong ooperahin, di ba? Ganun ang gagawin dyan, ooperahin nila yung saligang batas, mga kaibigan. Pero, kine-claim nitong damuhong ito na yung mga yun ay nakapirma para sa pag-amyenda ng saligang batas at pagpapahayag yun ng kanilang suporta na maamyendahan ng batas. At hindi lang yan, ang claim pa nitong ng isang congressman na chairman daw siya ng Committee on Constitutional Amendments, mga kaibigan. Yan daw ginagawa nilang yan ngayon. Iyan Constituent Assembly na raw yan. Mga kaibigan, kaya pinagtawanan sila ni Senator Lacson na kahit hindi ka constitutionalist nga naman, mga kaibigan, halatang-halata mo, hindi alam ang sinasabi, di ba? At kung alam man, gago, bobo ito, mga kaibigan. Ang tingin niya sa sarili niya, con-as na siya. Hindi ka con-as, hindi kayo con-as, asshole kayo, di ba? Hindi con-as ang tawag dyan, asshole. Ayan po. Sa hearing daw nitong constitutional amendments na tumatalakay sa resolution ng Kamara at ng Senado, both houses, number 2, ayon dito sa undersecretary ng DILG na si Roderick Paulate. Kala ko si Roderick Paulate kamukha Ang pangalan Jonathan Malaya Bakla rin ba ito? Ang daming bakla rito. Tanong mo kay Mark Andanar. Kay Martin Andanar. Mga kaibigan. Ang sabi niya, ito daw, lumpo. Ano ba itong lumpo? LMP. League of Municipalities of the Philippines ay naghanda ng isang resolution para suportahan ang amendments o pagtarantado, pagbaboy sa saligang batas. Tawag nila amendments. Pagbaboy ang gagawin yung yan the 1,489 members of the League of Municipalities of the Philippines prepared a resolution in support of the surgical amendments, including the lifting of restrictive economic provisions of the Constitution. Yan. Sabi ni Roderick Paulate, ni Malaya, mga kaibigan, nakamuka ni Roderick Paulate. Kaya ako, duda ko, bakla rin to Mga kaibigan ang sabi rin nito si Malaya, nakakuha daw sila ng 555,610 signatures mula sa kanilang road shows na ginawa sa 72 81 provinces. 72 out of 81 provinces. Yun daw. Kalokohan, ano? Mamaya sasabihin natin ba't kalokohan to
Sila raw ay nagsagawa. We conducted, sabi niya, provincial roadshows in 72 provinces out of 81 yun. Started and we asked them at tinanong daw nila who supports, kung sino ang sumusuporta the surgical amendments to the Constitution. Sipin mo, tinanong lang niya, sino sumusuporta? Kung yung tinanong mo ano nalalaman sa Constitution? Hindi man alam ano mangyayari sa kanila, di ba? Kaya nga tayo rito, kagandahan ng may mga programa, kahit papano, nakatutulong tayo upang yung hindi nakakaintindi sa Constitution na magiging epekto sa pagpapalit ng saligang batas. Yung makakasama ba ito o makakabuti ito, at least kahit papano may nagpapaliwanag. Kaya mas maganda yung merong pumupuna o tumutuligsa. Hindi ba? Nakita na ninyo? Halimbawa, tanungin mo yung magbabalot. Hoy, pare, balak ng mga magnanakaw sa kamera na mga mambabatas na durobo, operahan o operahin yung ating saligang batas. Sang-ayon ka ba? Hindi naman sa minimenos, pero yun naman katotohanan yun reality. Di ba? Kaya nga, sinasabi natin, mas mabuti na yung merong mga ganitong klase ng programa na kahit papano ay kumu-question. Kasi sa pamamagitan ng pagtuligsa, pag-question, pagpuna, pagbatikos, liliwanag ang issue. Kailangan nilang sagutin yung mga pagpuna sa kanila. Hindi ho ba? Kahit yan ay indirect, hindi man sabihin tayo yung sinasagot nila, pero yung sinasabi natin dito sa mga nakakaintindi sa gagawin nilang paghahasa sa saligang batas, mga kaibigan, abay, ano ho yun? Makatutulong yun, hindi ba? Magkakaroon ng opinyon, iba't ibang opinyon. Parang yan, dalawang espada na pag nagpingkian, merong kikislap na liwanag, di ba? Ganun yun mga kaibigan. So, eto ho, ang sabi ng gago, undersecretary ng DILG, kwan daw, nagsagawa sila ng roadshow sa 72 probinsya at nagtanong sila, sino sumusuportahan niya sa inyo ng surgical amendments to the Constitution? At kung gusto ninyo na sang-ayon kayo, ay pumirma kayo dito sa form. Ganong kadali, mga kaibigan. At sa hiwalay niyang pahayag, sabi ni Roderick Paula Malaya, ang signatories ay mula raw sa offline, nag-imbento pa offline and online signature. Kayo lang gumawa niyan campaigns, spearheaded by DILG, at saka daw yung CORE, Constitutional Reform Movement. Meron ba talaga niyan? Kayo rin yan Along the various civil society, baka evil society sinasabi nyo. Private groups and individuals. Debates on charter change resume. Nagpatuloy na raw ito ngayon, Miyerkules.
At kanilang tinalakay itong tungkol nga dyan sa bill na yan, mga kaibigan. Sabi naman itong chair, na si Ako Bicol representative, Alfredo Garbin. Ito pala, chairman ng Constitutional Amendment, ano ito? Party list? Peking congressman? Sipin mo, gagawa ng konstitusyon, peke. Walang mandate whatsoever. Ang may mandate yung grupo niya. Di ba? Ano ba kinakatawan mong damuho kang hinduropot ka? Garbin, dyan sa kamera. Ba't ka nandyan? Party list ka ng Ako Bicol. Ano ba kinakatawan ng Ako Bicol? Dapat ako kupal. Palitan mo yung party list nyo ng Ako Kupal. Wala naman buti pa yung kupal, may kinakatawan yun marginalize yun Mga kaibigan ikaw wala Ako Bicol. No ngayon kung Bicol ka, gago. Di ba? Isipin mo, chairman ng committee na constitutional amendments, Ako Bicol, party list. Hindi ba, yung mga party list, ang tangi lamang na papel niyan sa Kongreso, makialam o magsulong ng mga panukala na may pakialam yung kanilang party list. Halimbawa, ang party list nga, ang sabi, yan kakatawan sa mga marginalized sector. Ano yun? Yung napapabayaang sektor. At hindi ba alam nitong hinduropot na to na kasasabi lang ni Iskul Bocol, Tito Soto Iskul Bocol, na ang pangunahin daw gusto ni Pangulong Digong niya at Digong nyo na maamyendahan ng konstitusyon para matanggal na yung party list. Pagkatapos ito pakikinggan nyo, party list din. Ang gagawa. Tigil nyo na yan. Yung katarantaduhan ninyo. At ang sabi niya nga, di ba, sila na raw yung con-as. Hindi kayo con-as, asshole pa lang kayo. Ngayon, ito yung sinasabi ni Malaya. Matatandaan nyo ba ito rin yung undersecretary na nagsusulong ng federalismo? Sabi ko sa inyo, tinan mo, binababoy nila. Kamakailan kailan ba yun? Nung nakaraang taon yata o early this year? Di ba, tinutulak nila ito yung nagsasalita na, at saka sila yung tinalaga nung magtayo ng grupo na magdadrap ng constitution ng federalism, federal form of government, na ang namuno at ang nagdrap niyan si Nene Pimentel at saka si dating Chief Justice Reynato Puno. Hindi ba? Nagkaroon pa ng malaking pondo yan Pinag-awayan pa yan ng mga media riyan sa DILG. Ang laking pera dahil gagamitin sa disinformation campaign. Ang ginagawa kasi ng gobyerno ngayon, hindi naman information campaign puro disinformation. Mga kaibigan, katulad niya nung hindi ko malaman kung late last year o hindi itong taon na to 2019 or early 2020, ito rin yung nagsalita tungkol sa federalismo.
mga kaibigan, na pinagbabanatan na naman siya. Yun nga, nagsagawa raw sila ng tinatawag na karaban. Sa makatwid, yung dala-dala niyang folder na ayon sa claim niya, merong lagda ng 1,489 mayors ng Lampa, Ligo LMP, Ligo Municipalities. Nakuha nila yan para dun sa federal form of government, mga kaibigan, na matagal na nilang ginawa, na hindi natuloy dahil, mantakin nyo, paanong itutuloy? Nababoy yung federalismo nila eh. Sila rin mismo ang bumaboy. Paano? Masama mga layunin nito. Sa kanila ring grupo, nagsimula ang pambababoy doon sa federalismo. Akalain mo, bigla sumulpot yung video nung bakla at saka ni Mo Kauson na nagkakakanta at nagsasasayaw ng malaswa yung bakla. Ang sabi ng bakla, ipepe, idede, ipepe, federalismo, ipepe, idede. Paulit-ulit eh. Mga kaibigan, di ho ba? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Di ibig sabihin, luma na itong dala nito. Yung sinasang-ayunan nila, para doon sa federalismo, nung niluluto nila yon. Ano ito eh? Yung pakanalang ito eh, kasi ang dali niyan eh. Kukuha ka ng 50 tao. Bayaran mo tigli 500. Wala kayong gagawin kundi pumirma. Kasi meron dito eh, na sinabi, binanggit din natin, di ba? Na pangalap din daw sila ng mahigit sa kalahating milyong signature mula sa kanilang ginawang road shows na sa 72 lalawigan, mga kaibigan. Asipin mo yon. Madali lang yan eh. Yan pirma-pirma. Lalo itong administrasyong ito, notorious ito sa fake. Sa peke. Lahat ng peke, ginagawa nito, kaya pati nakaupo, peke din. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ala na hindi ho tayo sa nagdudunong-dunungan eh. Basang-basa mo na eh. Basang-basa na natin, mga kaibigan, ang ika nga po. Sabi ko na sa inyo, scripted niyan eh. Ano na yan, naka-program lahat yung gagawin nila na. Inihanda na nila lahat, kumbaga, lahat ng materialis na gagamitin. Kunyari na lang yan, formality lang yung mga nag-hearing. Wala yun, mga kaibigan. Ang sabi ho ni Senador Lacson, patawarin natin sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Mga kaibigan, bilang reaksyon sa sinasabi ng ilang congressmen na mga mangungutong sa Kamara na sa Committee on Constitutional Amendments na nagbukas nitong charter change debate, debate sa charter change, na itinuturing nila, yun daw sarili nila Constituent Assembly. Kasi tatlo yan eh. Ang pagpapalit ng saligang batas o pag-aamyenda niyan, na nasasaad sa ating saligang batas, tatlong paraan. Isa lang itong tsa-tsa. Yung Constituent Assembly. Isa lang yan. Ibig sabihin, magsasama yung Senado tsaka Kamara.
para sila ang gagawa ng konstitusyon. Ang problema ron, merong ibang option eh. Hindi naman yun lang eh. Hindi Constituent Assembly lang. Meron pang tinatawag na Constitutional Convention. Paraan sa pag-amyenda ng konstitusyon. Magpapatawag ka ng Constitutional Convention na yung mga susulat ng o gagawa ng pag-amyenda sa saligang batas ay iboboto ng taong bayan. Kaya yun, para sa tatlo, sa akin mas acceptable yun eh. Pero hindi sa panahon ngayon. Pandemic pa naman ngayon. Siguro, tinatiming nila to, ang tao walang kakayahang lumabas. Wag niyong i-undermine. Wag niyong masyadong isandal sa pader ang tao. Kahit yung aso eh. Pag sinandal mo sa pader yung aso, kakagating ganyan. Di ba? Sinasabi ko lang. Kaya kanina may nag-rally, di ba? Sa sa laban dyan, sa ginagawa nila. O, yung mga nag-rally, yung ba mga sasabihin mo kaliwa? Kahit pa kaliwa yun, ha? Kahit pa kaliwa. Ito yung sinasabi natin, eh. Yan, meron silang silbi. Kita nyo? Yung pangkaraniwang mamamayan, kahit ayaw niya yung konstitusyon, hindi naman niya gagawin yung, yung partisipasyon niya para lumabas siya, upang ipakita niya na hindi siya sang-ayon. Dito sa maitim na balak ng gobyerno, ng administrasyon pala. Maitim na balakin sa buwatan. Ang makikinabang lang dyan sila eh. Dayuhan at saka sila. Bakit pumipirma yung mga mayor kung sakaling totoong papirmahin mo yan at pipirma sila? Bakit? Kasi tatanggalin nila yung limit eh. Yung limitasyon sa pagtakbo. Di sa pakinabang nila yon. Nagiging sagabal sa kanila yon. Tsaka yung provision sa Constitution eh. Tuwing eleksyon, tuwing tatakbo sila, kinu-question ng tao yung political dynasty. Kung bakit sila-sila na naman, pamilya lang nila, umiikot. Sabay-sabay pa kung tumakbo, mga walang ya. Di ba? Mga kaibigan, tuwing eleksyon yan, tapos 3 term lang, natigta 3 taon, ano sa kanila yun? Kapos sa pagnanakaw nila yun. Mga kaibigan. Nagreklamo sila, maikli pang araw yun eh. Yung 3 taon na 1 term. Gusto nila, walang, only. Only and term. Yan, mga gusto nila. Pag sa sandali, ito tandaan nyo, kahit anong sabihin nila, kahit isa lang na provision, ang papalitan mo sa saligang batas, pagka yan, bago mo mapalitan yung provision, siyempre, sasangayunan ng lahat. Binuksan. Sabi, isa lang. Pero pag bukas na yan, pwede mo na lahat palitan yan. Wala na makakapigil sa kanila lalo na palitan yung iba. Kahit mag-question ka na mag-question, bukas yung konstitusyon eh. Kaya ang termino nga na ginagamit nila, surgical eh. Di ba? Pag binibiyak ka, di ba? Binibiyak yung katawan, nakabukas yun eh. Pag nabuksan ang katawan mo, pwede nang kalikutin lahat ng bagay na nando sa loob nun. Bukas eh. Mga kaibigan, ganun yan. Meron pang isang paraan na kung tawagin ay ano tawag doon sa isa, yung People's Initiative. Tulad tong gagong ito.
may naririnig ako eh. Yung kwan, yung ano tag dito? Yung sinasabi nito si Roderick Paulate, si Jonathan Malaya. Yung sinasabi nito Jonathan Malaya na nagpapirma siya ng tao, na 500,000. Yung sinasabi mo, pamamaraan ng ano yun eh. People's Initiative yun eh. Pag People's Initiative, doon ka gagawa ng signature. Di ba? People's Initiative kasi meron na yan sa local government, meron ng ganyan Yung gusto mong palitan yung naupong local official, pagkatapos ng isang taon, pwede mo siyang ipa-recall. Ginagamit doon yung People's Initiative sa recall. Meron ding yun din sa saligang batas, pag-aamyendahan, isa yung paraan na yun, yung People's Initiative. Tapos CONAS, halo-halo, may signature, pagkatapos merong CONAS, gago, sira mga ulo nyo. Alin ba ron ang ginagamit nyo? Yung CONAS o yung People's Initiative? Di ba? Pag People's Initiative, yung kailangan mo na signature. Mga kaibigan. Di ba? Kailangan yan, meron requirement sa batas yan, kung ilang percent ng registered voters. Halimbawa, 2% o 3% ng registered voters per district. Di ba? Kung halimbawa may 100 botante sa isang distrito, kailangan makakuha ka ng 3 botante na pipirma. Tapos dadaan niya sa verification. Masalimuot yun. Ang pinakamaganda talaga sa pagpapalit ng saligang batas ay yung Constitutional Convention. Pero sabi ko nga, yaan ay hindi pwedeng ipagkatiwala ang pagpapalit ng saligang batas sa mga taong walang hiya. Sa mga taong traidor sa bayan. Sa mga taong hindi rumirespeto sa saligang batas. Sila yung hindi rumirespeto sa saligang batas, tapos sila yung gagawa ng pag-aamyenda sa saligang batas. Ano tawag mo ron? Di ungguyan, di ba? Napakalaking katarantaduhan naman nun. Di ba dito sa administrasyong ito, lahat ng labag sa batas ginawa nito? Labag sa konstitusyon? Mga kaibigan? Di ba sinasabi ko nga sa inyo? Yung meron na silang gawa na yung kanilang bill Inuna na nga nila yun panahon pa ni Belmonte, tinuloy nitong administrasyong ito. Yung pong para dun sa 100% foreign ownership, gawa na yun Illegal nga pagkagawa nila Pinagkakaabalahan nila yun sa Kongreso, hindi naman nila mandate yun na gumawa ng pagpapalit sa mga probisyon ng ating saligang batas. Ang trabaho nila, magpasa ng batas. Yung karaniwang batas. Palibasa, masikip na daigdig nila at marami na silang paglabag sa batas. Lalo na itong administrasyon. So, isa yan sa pwede nilang binabalak nila, pagkakakitaan na nila yan, kay si Hodang, ika nga po masalaula ang interes ng bansa at ng mamamayan. Hindi bali yan. Ang pinaka-importante, paano nating lulusutan ng mga kaso? Dahil sa ginawa nating mga paglabag sa ating mandato. Nilabag nila ang kanilang mga mandate. Ang isang paraan, palitan mo ang konstitusyon.
Di wala nang pag-uusapang kasalanan sila. Buburahin ang kasalanan nila sa pagpapalit ng saligang batas, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Nung una, audio streaming lang eh. Pero napapakinggan ako noon sa abroad. Kaya nga ako nagsimula mag-streaming. Isa ako sa unang-unang live stream na public affairs eh. Program, ha? Yung pinanggalingan kong himpilan, nagkaroon ng streaming yun dahil sa akin. Ako mismo ang naglagay sa sarili kong program. At nung makausap ako nung mimi-ari ng istasyon na dahil inimbita ko, sinama kami sa Hong Kong, kami mag-asawa, sabi niya, pagka nakuha ko yung television station niya, magkakaprograma ka ron. Sabi ko, matagal pa ho yun eh. Hindi niyo ba alam na tayo'y napapanood na sa buong mundo? Kahit wala tayong television station, dahil sa video streaming. Anong taon yun? Mga 2008 yun. Mga kaibigan, 2008, 2009. Yung, yung nagsimula yung ating video streaming. Kasi dati meron na audio lang. Kaya ko naman natuklasan yan dahil sa nakikinig din sa atin. Dahil kami meron kaming live jamming, di ba? Napapakinggan lang sa radyo. Pero meron tayong live jamming noon. Sabi nung mga nakikinig, gusto rin naming mapanood yan, yung jamming ninyo, tsaka kayo. Kung pwede tignan ninyo, subukan nyo. Email pa ang communication, wala pang Facebook noon. Mga kaibigan, di in-email sa akin yung ang kauna-unahang ginamit kong streaming, wala pa yung YouTube wala pa rin ang Facebook yung Ustream. Mga kaibigan, sabi ko doon sa mimiyari nung istasyon, sabi ko, magpabili kayo ng magandang camera kasi ako, webcam lamang ho ang ginagamit ko, yung na camera. Paano ba gagawin? Magpabili rin kayo ng magandang computer. Pagbalik namin dito, galing ng Hong Kong, walang, mga 1 linggo, nagdatingan ng ang mga gamit, nagkabit ng live streaming. Kami ang nagturo, pati dun sa mga technician. Yan, yung kamamatay na technician namin, si Dennis Valle. Kasama namin dun yan. Sila yung unang mga natuto ng live streaming sa amin. Meron pa nga ako nakasama yung pinatuklas ko niya kung paano kaming makakapasok diyan Nagamit niya yung kaalaman na yun para makapasok sa isang bagong istasyon ng radyo. Yun ang ipinalit niya, mga kaibigan. Yung knowledge dun sa na pwedeng kasi nagbo-broadcast wala namang equipment. Kumukuha na sila ng tao, wala pa silang bagong kasangkapan. Para yung transmitter, wala pa. Pero tumatanggap na sila ng mga tao. Ang ginawa niya, para makapagsimula yung istasyon, live streaming ang ginamit nila. So ako, lahat ng lipatan kong himpilan, itinuro ko yan, maging dito sa DWBL. Nung, kailan ba tayo nandito noon? 2015. Or 2014 or 2015. Bago tayo lumipat, mga kaibigan, dito rin sa BL,
Nag-live streaming kami rito eh. Kami lamang dati ang may live streaming dito noong 2015. Oh, mga kaibigan. Tapos lumipat ako ng kumpanya. Oh, tinuro ko rin doon. Tapos yung bago ako bumalik dito, itong pinanggalingan natin, tinuro ko rin sa kanila eh. Ha? Oh, mga kaibigan. Kako, ang hina ng istasyon ninyo eh. Buti pa nga itong istasyon natin eh. Ha? Ba't parang nawala tayo? Ha? Yun na nga eh. Mga kaibigan. Oh, di ba? Yun, natuto ng streaming sa atin. Hina-hina ka ako ng istasyon yun. Pag nadaan ako sa building, di na kayo napapakinggan eh. Oh, sa puno, nadaan ka sa puno, nawawala yung istasyon eh. Oh, kako paano tayo mapapanood, mapapakinggan ng mga kababayan natin sa ibang bansa? Kailangan mag-live stream tayo. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Alam nyo ngayon ko lang nalaman kasi tinawagan tayo kanina ng isang tao, hindi kasi alam pala kung saan maipapadala. Gusto kong pasalamatan si Vice President Leni Robredo, ang ating mahal na Vice President. Kasi hindi alam saan papadala, yung tao kanina tumawag sa atin, meron palang pinadalang Christmas, pang-Christmas sa atin na, ano ba yun? Parang mga pagkain. Si Vice President Leni Robredo. Alam nyo, hindi namin kayo makakalimutan. Kasi kayo lang nagbigay ng pamasko sa amin. Ngayong Paskong ito. Yun lang ang matatanggap natin. Yung mga litrato, mamaya ipopost ko na lang para malaman na nakarating sa atin. Popost ko na lang sa Facebook yan. Tsaka yung pinaka-importante sa akin dyan, yung card. Diba tawag mo ron? Christmas card. Galing kay Vice President Leni Robredo. Si mo, hindi ka kakilala niyan? Hindi ko naman kilalang personal yan, di ba? Isang beses ko lang nakaharap si Vice President Robredo nung meeting de avance ni Mayor Lim sa Plaza Miranda, di ba? Nando doon. Mga kaibigan, nung kumakandidato siyang Vice President, sabi ko pa nga siguro hindi niya na matatandaan yun. Sabi ko, ma'am, mananalo ka na Vice President. Ako, iboboto kita. Sabi ko sa kanya. At meron akong program sa radio, ikaw ang aking ikinakampanyang Vice President. Presidente ko nga, si Digong nyo Doon ako nagkamali mga kaibigan Hindi, bagay. Marami tayong nagkamali kay Digong nyo. Di ba? Marami ho tayo. At hindi naman nating kasalanan kung yung ibinoto natin nagloko. Di ba? Sila ang gumawa ng kalokohan Di ba? Ano magagawa natin? Tayo naman naniwala, di ba? Sa kanila. Pagkatapos sila gumawa ng kanilang ikasasama. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais.
Magandang Yumaga! Jinggoy Estrada! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay na